Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang Friday morning, yan, May 1, 2026. Good morning na po sa Amira, Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia. Brother Antolin, good morning. Ako nga po muna ang inyong mga kasama yung umaga mga kapatid. Araw po ng Biyernes. Labor Day. Yan. Tunay nga binabago tayo ng Diyos araw-araw. Mr. Bina, Encarnacion, good morning. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Keep on sharing ang ating pong daily vibrant words sa umagang ito mga kapatid. At mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Sister Marilu, good morning, good morning. Tunay nga mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Sister Ani, good morning po. Yan, good morning na po sa bawat isa. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit. Good morning po, Pastor Perseus. Yan. Mawit mo tayo sa Panginoon. Awitin natin siya ng pagsamba ngayong umaga. Alayin natin siya ng pagsamba. Tunay nga karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng papuri sa kanyang pangalan. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan sa umagang ito. Umagang kay ganda, Panginoon Diyos. Tunay nga ang kapahingahan po namin, O Diyos, sa iyo lamang namin matatagpuan. Hallelujah. Kaming ibang naisin, Panginoon, kundi humimlay sa iyong paanan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Nagpapakumbabang lumalapit, siyasatin mo ako. Linisin mong lubos ang puso ko, nais kong makita ka. Mamasdan na iyong kaluwalhatian, masilaya ang kabanal-banalan at mag-alay sa iyong paanan. Ang kapahingahan ko'y nilay sa piling mo. Hallelujah. Wala kaming ibang hangarin, Panginoon, kundi humimlay kami sa iyong paanan, sa iyong piling, dahil naroon ang aming kapayapaan, naroon ang aming kapahingahan, Panginoon, sa iyong presensya. God, sa umagang ito, salamat po na kami po ay nagising, Panginoon, ng may kapayapaan sa aming puso dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Lord, minsan pa, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala sa umagang ito. Huwag niyo po kaming karapat-dapat, O Lord, sa umagang ito na lumapit sa iyo at mag-aral ng iyong salita lamang. Thank you, Lord God, dahil natagpuan po namin, nakamtan po namin ang tunay na kapahingahan na nagmumula lamang sa iyong presensya. Thank you, Father God, Lord, nagkakatiwala po namin sa iyo ang palakamay, ang daily vibrant word sa umagang ito. Ikaw po maghari, Panginoon Diyos, ikaw po manguna. Dalangin po namin, O Lord, samahan niyo po kami mula sa umpisa hanggang po sa katapusan ng aming pong pag-aaral ng salita. Ikaw po ang aming makakita, mahayag ang iyong salita, meron pong katiyakan at kapangyarihan, Panginoon.
Salamat Ama sa Panginoong Hesus at sa pagkikipisa ng Santong Espiritu. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Yan, good morning na po sa bawat isa. Good morning na sa mga early bird na mga maagang nagising. Yan, good morning. Ayan, Brother Marlo, good morning. Okay, without further ado, tayo na po ay mag-proceed sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang title po natin is Your Pain Today is Preparing Your Future Victory. Ang iyong mga sakit ngayon ay inihahanda ang iyong tagumpay sa hinaharap. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, sabi po ni Pablo, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So sa verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sa Tagalog po, sabi dito, kaya nga hindi kami nawala ng loob. Bagamat sa labas tayo ay nanghihina, gayon may sa loob tayo ay binabago araw-araw. Sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Kaya sabi niya, ituon ninyo ang aming mga mata, ituon namin ang aming mga mata, hindi sa nakikita, kundi sa di nakikita. Yamang ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang di nakikita ay walang hanggan. Yan, purihin na po ang pakabasa ng dakilang salita ng Diyos. Ang ating pong text is 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Ang ating pong topic, title po ng ating pag-uusapan ng umaga, Your Pain Today is Preparing Your Future Victory. Satan's objectives in tempting us is for us to fail. But to God, it is for us to prevail. Malinaw po na ang ating kaaway, si Satan, mga kapatid, walang ibang hinangadyan kundi sirain ang ating pong buhay. John 10:10, di ba? Pero si Jesus ay naparito para bigyan tayo ng buhay na kasiya-siya. At alam naman natin na yung strategy ng ating kaaway, si Satan, the father of lies, our adversary, na yung kanyang objectives talaga ay sirain ang ating pong buhay. Pero si Jesus, malinaw, at siya po ay naparito para bigyan tayo ng buhay na masaya. May mga panahon na pakiramdam natin na parang bigat ng ating mga dinadala sa araw-araw. Parang hindi mo na kaya. Minsan dumabot sa ganung perception. But ang paghihirap mo ngayon ay hindi yan habang buhay. Oo, it's temporary. Sabi nga po ng ating pong text, di ba? Momentary trouble. Pero minsan parang nararamdaman natin o napapansin natin para bagang cycle, paulit-ulit, no? Pero po ito po ang magandang balita, hindi lang basta nangyayari ang paghihirap mo ngayon, may ina-achieve itong mas malaki. Ibig sabihin mga kapatid, temporary lahat yan. Oo. Kasi nga, prepare ka ng Diyos sa mas malaki na rewards o kaya opportunity. At alam naman natin, yung buhay ni Haring David, bago siya naging hari, dumaan muna siya sa pagiging shepherd. Di ba? Hindi naman on the spot, naging hari siya. Oo. Dumaan muna siya sa pagiging pastol. At hinahanting pa nga siya during that time, di ba? Ang tago sa kuweba at muntik ng
mapatay. At dito natin nakita na bago siya naging hari, dumanas muna siya ng mga kasakitan. Oo. Kaya nga tayo, mga kapatid, hindi na tayo na surprise. Kasi nga, ito pong mga pagtutuwid sa atin ng ating pong Panginoon, piniprepare tayo sa mas malaking opportunity, mas malaking ministry. Di ba, mga kapatid? It's all about the plans ng ating pong Panginoon. Kasi mahirap na nasa on the spot o kaya naman instant, di ba? Nabibigla tayo and yet nakikita natin, naramdaman natin na parang hindi ata ito para sa akin. Why? Because nag-shortcut po tayo. Kaya nga titingnan natin si Haring David, mga kapatid, nag-umpisa muna sa pagiging pastol. Hanggang sa hinubog siya ng hinubog and later on, naging hari po siya. Dumadaan talaga sa proseso kasi ayaw ng Panginoon na tayo po ay nagsushortcut. Ayaw niya ng ganon. Kaya ng tendency na ang end result ng pagiging nagsushortcut tayo, immature. Di ba? Mga kapatid. Kaya sabi po ni David sa Psalm 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Napaganda po ito, mga kapatid, no? Sa Psalms chapter 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Tanda natin, mga kapatid, na sa Panginoon, wala pong imposible. Yes, may mga struggle tayo na pinagdadaanan, may mga failures, may mga heartbreaks, may mga disappointment, lalo na kapag leader ka. Kasi nga, siyempre, nag-lead ka ng tao. At minsan, nararamdaman mo sa sarili mo parang walang sense yung mga ginagawa mo. Diba, mga kapatid? Pero ang totoo, wala pong sayang sa Panginoon. Every single day, every single moment na paghakbang mo, matter yan sa Panginoon. Every pain you feel today is not punishment. It is a preparation. Tanda natin, it is a preparation for your future glory. Mga kapatid, hinahanda lang talaga tayo. Kasi ayaw ng Diyos, dating ang araw, ang panahon, na mag-fail tayo, na mag-fail. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Na tayo maging talunan at the end of the day. Gusto niya, maging payak, sigurado tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. It is a preparation, mga kapatid. Piniprepare lang tayo ng Diyos. And very clear example ay si Joseph the Dreamer, di ba? Yung kahapon natalakay din ito ni Pastor about kay Joseph the Dreamer from prison to palace. Di ba? At titingnan natin ang buhay niya, tinapon sa balon, ibininta, bilang alipin, pinakulong, kahit wala siyang kasalanan. Titingnan natin parang puro sakit, no? Puro pain, injustice. Pero at the end, iyon pala ang daan at proseso ng Diyos para maging ruler siya sa bansang Ehipto. At siya pa ang naging daan na gamit ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Ganoon din po sa buhay po natin, mga kapatid. Yung ating pong mga sakit o mga pain na pinagdadaanan mo ngayon, maaring hinuhubog ka lamang ng Panginoon dahil gusto ng Diyos, darating ang araw, mga kapatid, ay magtatagumpay ka. Maaayos, sinuhubog yung ating karakter. Baka may inaayos ang Panginoon sa buhay mo. Oo. Sumusunod ka nga sa Kanya, pero yung karakter mo, hindi ayon sa Kanya. Dahil nga, tinuturuan lamang tayo na magtiwala sa Kanya. At tinatapyas niya, no? Inaalis niya yung mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa atin.
Dahil hinahanda tayo ng Diyos sa mas malaking pagpapala. Di ba mga kapatid? Gusto kasi ng Diyos, mga kapatid, ay maging matagumpay tayo sa lahat ng bagay. Tandaan natin, kapag ikaw po ay tinawag ng Panginoon, at alam mo na tinatawag ka ng Diyos, huwag ka na mag-atubili. Kailangan, alam mo na si Lord yung nagtuturo sa iyo, mga kapatid. Kaya si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa lugar na iyon. Wala siyang dalawang isip, di ba? Pumunta siya. Dahil alam niya, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos ay buong buo. Kung wala pong pain na nangyari kay David, baka hindi niya natutunan na magtiwala ng lubusan sa Diyos sa gitna ng takot. Kaya ang kailangan lang natin, mga kapatid, mag-antay ng tamang pagkakataon. Timing. Timing is the key. Opo. Huwag tayo magmadali. Oo. Kasi may timetable ang Panginoon. Timing ang kailangan natin. Huwag magmadali. Kailangan magpakumbaba. Na kahit may pangako ng Diyos sa atin. Dahil ang mga paghihirap ay hindi hadlang, ito po ay training ground natin. Ulitin ko po, dahil ang mga paghihirap mo ngayon, iyan po ay hindi hadlang yan. Dahil ikaw po ay hinuhubog ng Diyos, training ground. Oo, mga kapatid. Maaring ang rejection mo ngayon, iyan pala ay preparation to redirect your path. Diba? Inaayos ng Diyos yung karakter mo. Yung delay na mga bagay-bagay sa buhay mo, protection pala ng Diyos yun. Kaya pala hindi pa pinigay ng Lord sa iyo dahil gusto ka na ng Diyos proteksyonan. Kasi nga, immature pa. Kumbaga sa hilaw pa. Di ba? Kaya, anuman ang struggle mo ngayong araw o ngayong umaga, gusto lamang ng Diyos na palakasin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Di ba mga kapatid? Kaya lang minsan nangyayari, nagreklamo tayo. Oo. Binubuntong natin yung galit sa Panginoon. Lahat po tayo dumadaan sa mga kasakitan. Dumadaan sa mga rejection, dumadaan sa mga failure, kawalan, delay, at kadalasan, tinatanong natin, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Bakit hindi na lamang yung kapitbahay ko mag-suffer? Bakit ako pa? Na sumusunod sa iyo. Kaya ang tamang tanong, Lord, para saan ba ito? Ito yung tamang tanong dapat. Hindi, Lord, bakit? Hindi ang tanong, Lord, para saan ba ito? Bakit nangyayari ito sa akin ngayon? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko ngayon? Kasi sa Panginoon, wala pong sayang. Oo, mga kapatid. Bawat segundo, minuto, meron po yung significance sa buhay po natin. Lalo na, kapag tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Your pain today ay hindi po ito aksidente, mga kapatid. Bahagi ito ng proseso at preparation ng Diyos para sa future victory mo. Di ba nakita natin? Yung preparation ng Lord. Yes, mahaba, siyempre. O kasi nga, gusto natin talagang, kumbaga sa bullseye. Walang labis, walang kulang. Yung maging masaya tayo doon sa accomplishment natin. Kasi nga, sumunod tayo sa proseso. Di ba mga kapatid? Kasi gusto ng Lord, dadaan ka sa tamang proseso. So, kaya sabi nga dito mga kapatid, your struggle is not your story end. It is God's training ground for your victory. Yan, di ba? Napaganda. Training ground pala for your future victory. So ano po ang ating pong puntos, mga teaching ngayong umaga? Number 1, God uses pain as a process, not a punishment. Ulitin ko po, God uses pain as a process,
and not a punishment. Kasi akala natin, ito po ay pagpapahirap sa atin, punishment. Oo. Pero, sa Panginoon, ito ay training ground lang natin. Training ground. Sabihin, mga kapatid, inuhubog tayo. Si Joseph, di ba? Halimbawa natin. Binitrain ng mga kapatid. Bininta, di ba? False accused. In-imprison. Titingnan natin parang grabe pong punishment na ginawa sa kanya. Wala naman siyang ginawang masama. Di ba? Pero sa dulo, sabi niya doon sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good. Di ba? Napaganda ng mga kapatid. Ang pain niya na naging daan para sa kanyang promotion. Eh kung doon sa kalagitnaan ay umayaw na siya, tumalikod siya, dahil sa mga paghihirap na kanyang naranasan, eh wala sanang victory. Di ba? Wala sanang victory. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay natin. Alam ng Diyos ang kahihinatnan sa ating pagsunod sa Kanya. Yung heart na nangyayari sa atin, piniprepare ng Lord yan ahead of you, ahead of us. Di ba, mga kapatid? Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. God uses pain as a process, not a punishment. Yan po yung number 1. Number 2, pain produces character. Hindi lang destiny ang inahanda ng Diyos, kundi ang ating ding character, mga kapatid. Inaayos niya. Hinuhulma niya. Inaalis niya yung mga toxic. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 3 to 4? Suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Diba, mga kapatid? Si David, ganun po nangyari. From shepherd to a king. Si Joseph naman, from prison to palace. Diba, mga kapatid? Lahat po ng mga Bible character ay dinanas po nila yaon. Pero ang end result, mga kapatid, papuri sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, mga kapatid. Oo. Nagpasalamat. Kasi sa tao, nature ng tao, oo, na walang kakontentuhan ng tao, mga kapatid. Your pain is shaping the person you need to become for your future. Mga kapatid. Pain produces character. Yung pangalawa. And yung pangatlo, pain redirects you to God's purpose. Ina-align ka lang. Minsan ang pain ay hindi lang about endurance, about direction. May mga pagkataon na ginagamit ng Diyos ang paghihirap natin, struggle sa buhay po natin, para lamang ilayo ka doon sa mga maling landas at dalhin ka sa tamang perspektibo, sa tamang plano ng Diyos. Mga kapatid, never na ilalagay ka sa alanganin ng Panginoon. Never, mga kapatid. Ano sabi ng awit? 119 verse 71? It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Sabi po ni David, di ba? Mga kapatid, akala natin kasi lahat ng bagay, yung mga paghihirap, lusdor na yun sa Panginoon. Di ba? Sinarado na ng Panginoon pintuan, wala ka ng pag-asa. You are failure. Kaya nga, di ba, yung mga tagline ng mga mahihirap mag-isip, yung titawag na poverty mentality, di ba? Dito na ako pinanganak na mahirap, mamamatay akong mahirap, mamamatay akong gano'n. Mga kapatid, hindi sabihin na yung failure mo today, parusa ng Diyos sa iyo yun. Piniprepare ka lang, mga kapatid. Pain redirects you to God's purpose. Gusto naman ng Panginoon na ma-inline ka doon sa purpose ng Diyos, mga kapatid. At tanda natin sa proseso, okay, sa proseso po, ay hindi ka niya iiwanan, hindi ka pababayaan. Di ba? Siya pa rin ang kasama natin hanggang sa dulo. Siya pa rin. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya pababayaan.
And number 4, pain prepares you to help others. Diba? Kaya nga yung ating testimony, oo, isa yung bukas na aklat para sa iba. Sila din naman ay maging may strengthen din yung kanila pong buhay dahil inimportan mo sila. Dahil nangyari sa iyo, oo, na kinaya mo at may mga taong katulad mo na pangyayari, binahaginan mo. Kasi nga antin din si mga kapatid, your pain prepares you to help others. Hindi lang para sa atin, para din po sa iba. Gusto din ng Panginoon yung mga iba, yung ating mga kapatid ay magtagumpay. Oo, marami pong example. Si Paul, ganun din. Di ba si Paul? Di ba? From persecutor to disciple. Di ba? Nakulong, pinahirapan, inusig. Pero ginamit yung paghihirap niya para mag-encourage. Oo. Ng mga tao. Kaya nga, tent maker siya eh. Church planter siya eh, di ba? Ano sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4? God comfort us so we can comfort others. Di ba? May purpose, mga kapatid. Kaya yung pinagdaanan mo sa buhay, maaaring testimony mo yan para bukas sa mga tao. Para makarelate sila. Oo. Na never kang pinabayaan ng Diyos. Yes, may mga sugat. Pero, yung sugat mo na yan, yung pala, kagalingan sa iba. Dahil ikaw po ay ginamit ng Diyos bilang kasangkapan, mga kapatid. Oo. Para mabigyan po ng parangal ang ating pong Panginoon. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang lahat ng ito? Change your perspective. Ito lang minsan ang problema. Diba? Ito po ang naging problema natin. Kaya bagawin natin yung perspective natin. Ano sabi ng James chapter 1 verse 2 to 3? Consider it pure joy. Sabi niya, di ba? My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Change your perspective. Number 2, stay faithful in process. Di ba? Huwag kang huminto. O pwede kang magpahinga, pero huwag kang huminto. Sige lang. Padayon lang, mga kapatid. Dahil sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, for we live by faith and not by sight. Stay faithful during that process, mga kapatid. And number 3, guard your heart from bitterness. Bantayan mo ang puso mo. Di ba? At patuloy na magtiwala sa Panginoon. Huwag hayaang gawing lason ang iyong pain. Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of the grace of God, in that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ingatan po natin ang ating pong puso na walang tao na tawag ito, maging stumbling block. Diba? And last, mga kapatid, speak faith, not defeat. Ito dapat yung bukang bibig natin. Diba? Speak blessing, not defeat. Declare mo yung promise ng Diyos araw-araw. Kaya nga kanina, diba, binabago ng Diyos. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Diba, mga kapatid? The tongue has the power to life and death. Sa Proverbs 18:21. Speak faith, not defeat. Maging positibo lamang sa buhay. Oo. Mga kapatid, iwasan na yung mga negatibo. So sa conclusion, mga kapatid, your pain is not your final destination. Yung kasakitan, struggle mo ngayon, hindi yan yung final destination mo. It is God's preparation for your future victory. Napakalinaw, mga kapatid. Hindi sinisira ng Diyos yung buhay mo. Dinidevelop lamang yan ng Panginoon. Dahil may bukas, merong nakaabang na tagumpay na nakalaan para sa iyo at sa akin, mga kapatid. Ang kailangan mo lang, be still. Sumunod. Marunong sumunod at marunong makinig.
sa tinig ng Diyos para tayo po ay magtagumpay. Okay po, as a question to consider, sabi dito, anong pain ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ang maaaring tinuturo ng Diyos sa iyo dito? At paano mo ito gagamitin bilang testimony balang araw? Ayan, kayo na lang po ang sasagot niyan mga kapatid. So purihin na po ang Panginoon sa ating pong 22 viewers today. Purihin ng Diyos, dalahin ko, napulutan po natin ang aral. Good morning na po, Sister Marites Villas, yan, from Lubang. Good morning po. Sister Jenny, sino pa? Sister Almira. Supurihin po ang Panginoon sa umagang ito. Dalahin ko po mga kapatid ay minsan pa na enlighten tayo, na encourage tayo, na huwag tayong maghinawa, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon. Lalo na along the way, mayroon talagang mga struggle. Meron talagang mga ups and down na pagdadaanan po tayo. Pero ang maganda po dito mga kapatid, kapag kasama natin ang Panginoon, nasamahan niya tayo sa ating journey, at the end, magtatagumpay po tayo kapag hindi tayo nang hinawa. Di ba mga kapatid? So, purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Dalahin ko sa araw po ng Biyernes ay maging matagumpay, maunlad ang ating pong buhay. Mamaya po meron po ang church ng Sport Fest, Samahan tayo ng Panginoon sa activities na ito sa maghapon. Kabayan tayo ng Panginoon sa programa. At sa oras po nito, dalahin ko din sa akin pong mga kapatid ngayon na meron pong mga physical illness, meron pong mga sakit karamdaman physical. Akin pong pagkakatiwala sa atin pong Panginoong Hesus ang kagalingan, Lord. Ipuin niyo po ang kanila pong mga puso't balikat, tawan, at ipadaloy ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Salamat po, Ama, dahil, Lord, naniwala po kami, it's a process, Panginoon. Piniprepare mo lamang kami, Lord God, for the greater opportunity, Panginoon, Lord God, for the greater victory, O Diyos. Salamat po na nariyan ka lagi sa amin, Panginoon. Patuloy na gumagabay, nagbibigay ng pag-asa. Lord, dalahin ko din po sa amin po mga kapatid ngayon, nagdiwa ng kaarawan, Lord God, at nagdiwa ng kanilang mga wedding anniversary. Kami po yung nagigalak po ako, God, sa kanilang pagdiriwang sa araw po na ito. Purihin po kayo, Lord, sa araw po na ito. Lord God, kailangan po yung pangalan, Panginoon, maging mabunga po ang aming pong mga gagawin sa buong maghapon ng Friday. O Lord God, at samahan niyo po kami. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Tanggapin mo, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa Panginoong Hesus. Amen. Yan, good morning na po, Pastor John. Yan, good morning po sa bawat isa. Sister Ana, good morning. Salamat po mga kapatid. Sa'yo lamang, Lord, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.